Ito ang latest update sa kaso ni LV Vergara, ang kasambahay na binulag at minaltrato di umano ng kanyang amo. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng dating amo ng kasambahay na si LV Vergara sa di umano'y pambubulag at pagmaltrato ng kanyang dating amo na si Franz Ruiz. Sina Franz at Pablo Ruiz ay nahaharap ngayon sa mga kaso ng umano'y alleged violation of human rights sa kanilang mga dating kasambahay, illegal detention, serious physical injuries, violation of anti-human trafficking law, and violation of the kasambahay law. Sa ika-4 at huling imbestigasyon ng Senado sa pagmamalupit na sinapit ng kasambahay na si LV Vergara sa kamay ng mag-asawang Franz at Pablo Ruiz sa Mindoro, matapos ma-detain ng kanyang asawa noong nakaraang linggo, sunod namang inaresto si Pablo, sanhi ng pagsisinungaling sa kabila ng pagkakatugmang pahayag ng ilan pang testigo sa naturang kaso. Tiniyak ni Senator Jinggoy Estrada na mananatili ang mag-asawang Franz Garcia Ruiz at Pablo Jerry Ruiz sa kulungan ng Senado hanggat walang utos mula sa korte na pakawalan na sila. Ito ang naging pahayag ni Senator Jinggoy Estrada matapos makontempt ng Senado kahapon si Pablo Ruiz dahil sa patuloy na pagsisinungaling sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Samantala, sumabog sa galit si Senator Idol Raffy Tulfo. Anya, hindi patas ang batas. Ito ay kaugnay sa investigasyon sa Senado kay Franz Ruiz sa pagmamaltrato nito sa kanyang kasambahay na si Miss LV Vergara. Ako na magtanong sa labor. Ma'am Satumba, Director, meron po siyang natanggap daw na notice for violation ata from labor. Ano nag-trigger po noon? Bakit po siya nakatanggap? Okay, thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Nung malaman po namin yung kwento ni Ma'am LV, nag-motu proprio po na inspection ang Dolly Mimaropa, ang field office namin noong August 11, at pinag-submit po ng mga proof of compliance yung ating mga employers, no, kasi base sa findings ay yun nga po, wala silang records do sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS Pag-ibig at PhilHealth sa worker, 13th month pay, lahat po ng mga benefits, no. At yung nakaschedule po ito, Your Honor, ng 2 mandatory conference bago mag-issue ng compliance order ang DOLE. September 12 po, hindi sila sumipot, wala pong, at September 19 po, ang pangalawang conference. Pagkatapos po ng 2 conference na yun po ay magka-issue Okay, ng so in compliance short, order. lahat ng empleyado nila ay walang benefits at sinadya nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hearing. Okay. So far, ano po lumito sa inyong investigasyon? Pero sir, ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yon. Kasi Right. sila, baka po yung iba ay wala na nung time na yon eh. Pero hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila sunod. So anong violation? Doon sa violation nila, anong kaparusahan ang ipapataw after na ma-complete yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan at yun po ay kailangan nilang bayaran. And then anong parusa? Anong parusa? Anong parusa? See? Stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Qualified, sandali lang po. Sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano pang pagnanakaw, na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo, at kapag nalaman ng DOLE, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo rito. This is a big injustice to the poor. See?
Kaya tatanungin kita, anong parusa, Direktor? Sir, Gusto ko kulong. Kasi kung hindi, then it's about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang makulong. And meron akong bill na qualified theft. Wage theft. Laban sa mga... other provisions of the labor code of the Philippines, or if you're not in a position, just say so. Sir, yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative fine. No, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron bang pagkakakulong? Kaya na, Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na yung wage theft na para itong mga walang hiyang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong ng kanilang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung anumang bagay na binibintang nila. Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at benepisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong. Pagbabayarin lang dole, isoli mo lang perang isoli mo lang perang ninakaw mo. Yung sweldo ninakaw mo pakisoli, yung benepisyo ninakaw pakisoli, walang pagkakakulong. Hindi patas ang batas. No. Estrada, would you like to interject? With You're the, the author of permission. the Kasambahay Law. With the permission of Senator Senator Tulfo, we are here to investigate this maltreatment of this kasambahay named Aling LV in aid of legislation. Yes, I am the main author of Batas Kasambahay, and I am open to revise or to amend or to improve this Kasambahay bill. That is why I am thankful to the chairman of the Committee on Justice that he has conducted several hearings with regard to this to the maltreatment of Manang LV. And as what you said, Senator Tulfo, you are one with me in improving this Batas Kasambahay bill. That is why I, as the principal author of Kasambahay bill, admits that there are some loopholes in this bill. That is why I am open to amending or revising this particular bill. Thank you, Mr. Estrada. Mr. Chair, not only dun sa mga kasambahay, maging sa mga trabahador, be that trabahador sa factory, trabahador sa security guard, factory worker, ganun eh. Na rin natin, Senator Tulfo, yung mga construction worker. Construction worker, Pag Sabado, walang sweldo yung iba. yes, pag nanakaw yun, Na, pati face mask. Hindi lang po pati kasambahay. sinisingil. Hindi, ibahin natin kasi hindi sila kasama sa bahay. So, siguro that's a separate bill. yeah, I know. What I'm trying to say in general, Senator Estrada, hindi lang yung sa kasambahay law, kundi maging sa lahat ng batas, labor code natin, dapat yun yung babaguhin. Yun yung siguro babaguhin natin dahil maging yung sa mga factory worker, maging sa mga security agents, security guard, maging yung sa mga nagtatrabaho sa kahera, sa tindahan, ninanakawan po, even while we speak, libo-libo pong mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo. And yet, kapag na-discover later on ng dole na ninanakawan yung kanilang mga manggagawa, yung dole, inspection, and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabihin, isoli mo lang ninakaw mo sa iyong mga empleyado, and then, tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinapoint out ko. Okay? Anyway, Mr. Chair, meron akong bill na pinapasa ngayon, yung wage theft, na ito mga katulad ni Mr. and Mrs. Luis, makukulong kayo dahil sa pagnanakaw ninyo sa mga sweldo ng inyong mga pobreng kasambahay, kasama sa bahay, o ng iyong mga worker sa tindahan na turo ng abogado mo. Ako po ay nagpapasalamat, Mr. Chair and Your Honor, sa pagkakataon naming magsalita na bagamat po ibang aking opinion sa mga opinion nila at minsan
yung nakapagtaas ng boses ang mga Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala naman kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw, at wala nang iba, kundi ikaw. Ilan testigo yung mga nandito ngayon? 5, 6, 7, 7 testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito kay Manang LV. Paano hindi tataas ang boses namin? Pare kasinungalingan na sinasabi mo. At meron pa tayong polygraph test na nagsisinungaling ka. Oh. Ilan yan? 7. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba presenter rito? Na testigo? Na magko-corroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh. Itong mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Aling LV. Hindi naman namin sila inimbita eh. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mo maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Na yan. Mas masawal pa sa yung ginagawa mo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.